Isang maaraw na umaga, habang naglalaro si Masha sa kagubatan, nakita niya ang isang brochure tungkol sa turismo sa lungsod at kultura. Nagniningning ang kanyang mga mata. Oso! Oso! Tingnan mo ito! Pupunta tayo sa siyudad! Bumuntong hininga si Oso. Sanay na sa mga idea ni Masha. Alam niyang kapag si Masha ang nagplano, sigurado ang gulo. Ngunit mahal niya si Masha, aya't sumang-ayon siya. Hindi rin niya alam na kasama pala nila ang unggoy, ardilya, kuneho at daga, na lihim na sumama para sa adventure. Pagdating sa siyudad, namangha si Masha sa matatayog na gusali, nagkikislapang ilaw at ingay ng trapiko. Agad siyang kumalas sa hawak ni Oso at kumaripas. Una, ang kultura! Sigaw ni Masha, patungo sa isang lumang simbahan. Sa loob, habang tahimik na nagmamasid si Oso, biglang hinila ni Masha ang tali ng kampana na naging dahilan ng malakas na tunog na ikinagulat ng lahat. Ang unggoy, ginaya ang mga estatwa, habang ang ardilya ay tumatalon sa mga bangko. Si kuneho naman, takot na takot, nagtago sa likod ni Oso, at si daga ay abalang naghahanap ng mumo. Sumunod, dinala sila ni Masha sa isang museum. Nakita niya ang isang lumang florera. Kailangan ayusin, sabi ni Masha at agad itong hinawakan. Halos himatay yun si Oso sa takot, habang ang unggoy ay tumalon sa isang display at ginawang payaso ang sarili. Pilit na hinila ni Oso si Masha bago pa may masira. Ngayon, pagkain, deklara ni Masha. Humila siya kay Oso papunta sa mga street food stalls. Gutom din ang mga alaga niya. Sinubukan ni Masha ang kwek-kwek, fishball at dirty ice cream. Masarap! Bulong niya, habang ang unggoy ay pilit na inaabot ang mga stick ng fishball at ang daga ay kinukuha ang nalaglag na kwek-kwek. Si kuneho at ardilya naman mas gusto ang mga sariwang gulay sa plaza. Nakita ni Masha ang isang cultural show sa plaza, kung saan may mga mananayaw na nakasuot ng makukulay na damit. Hindi na mapigilan ang sarili ni Masha. Bigla siyang sumama sa sayaw. Ginagaya ang mga galaw ng mananayaw, ngulit sa sarili niyang estilo. Mas magulo at mas masigla. Natawa ang mga tao, habang si Oso ay namumula sa hiya. Ang unggoy naman, tuwang-tuwa, sumama rin at gumawa ng mga backflip. Nang gabing iyon, pagod na pagod si Oso, ngunit nakangiti. Si Masha, kahit pagod, ay nagniningning ang mga mata sa saya. Ang unggoy ay nakatulog na nakasabit sa bag ni Oso. Ang ardilya, kuneho at daga ay nakakulong na sa kanilang mga cage sa loob ng sasakyan. Malalim ang tulog. Oso, sabi ni Masha, yumakap kay Oso. Ang saya sa siyudad. Pero ang kagubatan pa rin ang pinakamaganda, di ba? Oo, Masha. Walang makakapantay sa ating tahimik na kagubatan. Pero minsan, masaya rin ang konting gulo sa siyudad basta kasama ka. At nagpatuloy sila sa pag-uwi, dala ang mga alaala ng isang kakaibang bakasyon sa lungsod at kultura.